Pwede ba nating ibigay lahat? Lahat-lahat? After all, what we are giving back to God has just comes from Him. Di ba? Sa Kanya din naman ito galing. Bakit ang damot natin? When we give, we love. When we give, we love. And surely, it will just comes right back to you. Balik-balik lang yun. Kaya bakit magsusubi ka? Ibigay mo na lahat. At ibinibigay din. Sabi ko sa title, sa Eucalypt, ito, tinignan ko po kasi, when we give truly, we live fully. Ang ganda, no? When we give truly, we give fully. Mainam sa buhay kapag ka nakakapagbigay. Parang ang bigat kapag ka madamot. Ang bigat sa pakiramdam. Kaya tama-tama. When we give truly, we live fully. Salamat sa malasakit na ginagawa nyo dito sa The Feast. You just can't imagine kung ano ang naitutulong natin when we give and when we get that envelope love offering. At kung paano kayo nagbibigay. And of course, para sa service na binibigay natin. Hindi matatawaran. Hindi matatawaran. Ano ho natin ibinibigay ang ating panahon sa Diyos? If you can remember, kahit hindi tayo nagkita nung Sunday, but I know you still remember how it was said about ang pag-ibig sa Diyos ng buong buo. Di ba? Ng buong isip, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, ng buong diwa. Ano? Buong buo na pagmamahal. Pero, ewan, do we still get that undivided heart? I mean, do we still get that divided heart? I think we have to assess this Sunday. Follow up nung sinasabi sa atin last Sunday. Talaga ba na ibinibigay natin ang buong buo ang lahat-lahat para sa Diyos? Lahat-lahat para sa Diyos. Meron pa po ba nakahati ang Diyos sa ating pagmamahal? Tulad halimbawa ng ating mga personal interests, tulad halimbawa ng ating mga pagmamayabang, kahati pa po ba sa ating pagmamahal sa Diyos yung ating mga makamundong pagnanasa? We can try to reflect on that. Let us give everything to God and He will grant us everything He got. Tandaan po natin yan. Kaugnay nito, we are also asked, how generous are we to others as well? Kaya nga, i-assess din natin yung ating sarili. Madamot ba tayo? Madalas nating katwiran kasi kulang na nga po para sa amin. Sinasabi, kulang na nga po, Father, eh. But why don't we have the thinking na kulang man, ngunit pwede pa ding paghati-hatian? It doesn't matter. Ang mahalaga, meron. Di ba? We don't need to worry about kung ito man ay hindi sapat. Because we know and we believe, pinupunan ito lagi ng Diyos.
Dapat ba ay laging pera ang ibibigay? Dapat ba laging material na bagay? When we talk about generosity, can't we give forgiveness? Hindi ba natin pwedeng ibigay kahit konting panahon para sa, you know what I mean. Baka mamaya, meron pa na isang tao, kahit kailan ay ayaw mong makita at galit na galit ka, baka gusto mong bigyan ng oras. This is just when we can move. Kahit kailan hindi tayo makakaalis kapag hindi natin ito napagaan sa ating kalooban. Yung galit, kahit katiting, napakabigat sa buhay. Sabi ko nga, we can never move on hanggat mayroon tayong daladala nito. Why don't we give ourselves this chance para alisin ito? And then we can give everything. We can give everything. Why can't we give ourselves yung pagkakataon to mend relationships? Nakakalungkot kasi minsan kung sino yung talagang dapat na minamahal natin, that's who we cannot love. We can give peace, I think, na napakahalaga. Di ba? Pagkakasundo, kaisahan. What else? Malapit na naman magpasko. Ready na ba kayo? It's when we say that Christmas is giving. Kaya nga, di ba ka? Ano ang maibibigay natin? Huwag nating isipin na mawawalan tayo. Ano po? Huwag nating isipin. That's literally how we react. Pag nagbigay tayo, edi wala na tayo. Siguro ito yung isang bagay na alisin natin sa ating isipan. Because we can give more. We can give more. And if we can give more, why hesitate? Diba? Why hesitate? Napakaganda ng example nung unang pagbasa. Yung widow na babae is just about picking up sticks, panggatong. Biglang lumitaw si Elijah. Sabi ni Elijah, ipagawa mo naman ako ng tinapay. Sabi nung babae, ay, yun naman po talaga ang gagawin ko. Kaya ako'y namumulot na na panggatong. Kasi yung kahuli-hulihang harina at saka yung gapatak na langis ay gagawin namin na pagkain para sa aking anak bago man kami mamatay. Because that was the time that there is no rain. That was the time na naandun yung drought. Ibig sabihin, walang produce ang lupa, huling harina para sa mag-ina. Hiningi ni Elijah. At hindi ito ipinagdamot. And what happened? Sabi ni Elijah, from now on, hanggang hindi pumapatak ang ulan,
hanggang hindi kayo nalalagutan ng hininga kahit kailan, hindi na mawawala ng harina at ng langis. Kaya nga, di ba, bakit tayo nag-iisip? When we give, let us give all. Kasi God is also giving us all. Salamat sa Diyos sa biyaya. Salamat sa Diyos sa ating kalooban na we realize somehow mas mayroon tayo kaysa sa iba na talagang wala. And that is what we are giving the chance para ma-realize natin kung paano talaga, sabi nga sa Eucalypt, to live fully, kaya tayo ay magbigay ng totoo. Amen.